Hello po mga kapatid, good morning po sa atin lahat. At nandito na naman po tayo para magbigay ng opinion dito po sa EDSI, no? Na matagal na pong issue na hindi matapos-tapos mga kapatid. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng reaction, opinion. Alam nyo naman na ang ating yumalo na hindi masyado siyang basta-basta nagre-reaction about EDSI, no? Dito po sa napapanood ko pong issue ng EDSI ay napakasimpleng bagay, no? Napakasimpleng bagay na dapat po ito ay hindi na pinalalaki, no? Mga kapatid. Dahil alam naman natin, pag ang love team ay love team. At si Biancy, napakabata pa. At si Kuya Ido, si Kalingap Ido naman, ay nasa wastong gulang na, no mga kapatid? Ito ay pag-usapan natin para hindi naman tayo masyadong napipersonal si Kalingap Ido, no? Na pati personal na buhay ay pinakikialaman na. Alam niyo po mga kapatid, para sa akin, kung ano man ang personal na buhay ni Kalingap Ido, ni Biancy, ay dapat dito ay ilabas natin. No? At kung tayo naman po ay minahal natin bilang isang love team, hanggang doon na lang tayo sa pagiging love team natin. At kung ano man ang mga buhay-buhay nila, sana labas sila doon. No? Di ba parang artista lang yan na pag may mga teleserya, ang mga idol natin, hinahangaan natin, talagang pinanonood natin. Ganon din po ang love team. Kung sakali man po na may relasyon na sila, na nagkakagustuhan na sila at mahal nila ang isa't isa, iyan ay para sa kanila ay bonus lang po mga kapatid. Mga kapatid ay shout out muna sa inyong lahat at tutuloy natin ang reaction nila at bibigyan natin ng magandang opinion kasi ang daming issue po na hindi mamatay-matay. Yan nagsimula lang yan nung nagpa-Maynila si Biancy kasi Kalingap Ido, no? Ayan po ay napakaganda sana po kung talaga po tayo ay nagsusuporta sa kanila, ay suportahan na lang natin na hindi natin sila napipressure. Na parang tayo ay inuutosan nila yung bagay na hindi pa dapat natin na pakialaman. Dahil love team lang po yan. Hindi tayo pwedeng yung sila ang ating uutusan kung anong gagawin nila. Lalong-lalo na pagdating po sa personal nilang buhay na pipilitin natin ang dalawa na magkagustuhan, di ba? Na sila na, di ba? Lahat ginagawa natin na para silang magkagustuhan dalawa. Kaya sila po ay napipressure, no? Ang tingin ko po dito sa dalawa, no? Marami pong gustong mangyari na sila na. Di ba? Iyan po ay love team. Isipin natin, lawakan natin ang pag-uunawa natin, no? Love team lang po yan. Kung sila man po ay magkatuluyan o magkaroon ng relasyon, iyan ay bonus na lang sa atin. Pero po sa mga nangyayari nitong mga nakarang araw, iba't ibang reaction, iba't iba po yung mga naririnig natin, mga issue sa kanila about si Ido na mayroong girlfriend si Ido at may nagugustuhan si Idong iba. Sana po ay labas tayo dito, no? Dahil si Ido po ay may wastong gulang na at si Biancy po ay napakabata pa. Alimbawa man, may gusto si Ido kay Biancy, no? At si Ido naman ay gusto niya na talagang mag-asawa, ay napakabata pa po ni Biancy para yung iyayain niya ng magpakasal sila kung talagang sila, di ba? Kung mag-boyfriend girlfriend po sila. Pero sa kalagayan po nilang dalawa, dito kung ako ang magulang, hindi naman ako papayag na basta-basta pong magpapakasal ang dalawa dahil bata pa ang aking anak. Di ba? Pero dito po ay
sa nakikita ko po, wala naman masama kung talagang nagkakagustuhan sila, 'di ba? Pero dito, si Ido po ang topic natin dito dahil kawawa naman si Ido na siya po dito yung iipit sa mga nag-uumpuga na bato, 'di ba? Na dapat natin unawain natin na si Ido ay matured na, may wastong gulang na, kahit anytime pwede na po 'yan maglagay sa tamang kalalagyan niya, magkaroon ng pamilya, 'di ba? Dito, halimbawa man si Ido ay mayroon na gusto ng iba, na yung babae na yun na nagugustuhan niya, kaya niyang ibigay kay Ido yung pangangailangan ni Ido. As in, lalaki. No? Dahil hindi natin maiaalis sa isang lalaki na hindi yan maghahanap. Dahil lalaki yan. Tao na nangangailangan ng laman. Diba? Kaya dito ay ako hindi ko sinasabi na ganun haba. Yung bang opinion lang natin bilang isang may mga experience na, may asawa na matatanda na sa larangan ng, alam nyo na, di ba? Ngayon, bilang isang lalaki at may wastong gulang na si Ido, siyempre po yan, maghahanap kung sino po yung makakapagbigay ng kanyang pangangailangan. Di ba? Kahit man po mahal niya si Beyonce, kung si Beyonce ay hindi pa yan po pwede at bata pa, ilang taon na ba ngayon si Ido? Ngayong birthday niya? Magto-29? Di ba? 29? Kaya po yan, nasa wastong gulang na. At si Beyonce naman ay minor de edad. Di ba? Yun ang hindi natin po dapat ialis o lawakan po natin ang panguunawa dito po kay Ido. Huwag po natin sasabihin na naagrabyado si Beyonce at hindi naman po. Di ba? Kung masasabi niyo pong parehas nai-inlove si Beyonce kay Ido at si Ido po ay mayroong halimbawa man po, ito hindi ko sure, halimbawa po na mayroon girlfriend si Ido, ay sana po yun ay maunawaan. Diba? Dahil pumasok sa love team na mayroon na po. Yun sinasabi nga daw po ay si Mariel. Diba? Ako po dito ay wala akong pakialam. Kung si Ido mo po ay may babae man yan or girlfriend, wala tayo diyang pakialam, no? Dahil iyan po ay privacy. Private life ni Papa Ido. Di ba? Ganun lang sana po tayong mga supporter na nagmamahal po. Kung taga lang ang mahal natin po ang ITZY, ayaan na lang natin kung ano ang kahantungan po ng love team ng ITZY. Di ba? Hindi natin pwedeng pangimasukan kung ano po ang mga buhay nila. Yun lang po dito ang opinion ko. Kasi tayo po ay ginusto natin ang love team na yan. Huwag natin sana ilagay natin sa isipan natin na ito ay love team lang. Walang patutunguhan. Kung mayroon man pong patutunguhan na about sa future nilang dalawa ni Ido at ni Beyonce, yun po ay bonus lang. No? Hindi po tayo dito yung mag-aaway-away, yung ayaw kay Ido, ay kung ano-ano nang sasabihin kay Ido, hindi po tama yun, mga kapatid. Dapat po isipin natin na huwag tayong mangingimasok sa buhay ng may buhay nila at kung love team lang po. Huwag natin po silang pipilitin na maging sila na at maging mag-asawa na. Di ba po? At ang mahalaga po dito, na sinusuportahan natin ang love team nila. Yun po dito yung napakaganda po. At ito nga po naman nakita natin kung paanong naging emotional si Papa Ido na talaga naman napaiyak siya. At tingnan nyo naman po, bilang ambassador po ng isang boutique, di ba? Ay nakakatuwa po na kahit nga po si Kalinga Prab ay talagang nakakatuwa na naging isang model na talaga pong ang daming umahanga sa kanila at ito nga ay daming mga picture nila doon sa boutique na yung nag-ano sila ng fashion ng
gown ng ikakasal, di ba? Kaya nga po, ang daming mga picture nila na parang tunay na ikinakasal. Ano? Sana po tayo po dito ay isipin na lang natin kung ano po ang kahihinatnan ng EDSI at kung saan po ang patutunguhan ng EDSI. Huwag po tayo masyadong ah, maghahanap or maghihintay na maging sila. Dahil isipin natin si Bibi Biancy ay napakabata pa. 17 years old, si Papa Edo, 29 this coming birthday niya, ay talaga pong ang layo ng gap nila. Pero sa bagay, sa nakikita ko naman kay Biancy, matured na po siyang mag-isip. At pero para sa akin bilang isang magulang, hindi pa pwede si Biancy na lumagay na sabi na magpakasal. Sa bagay, ang daming nangyayari diyan na kahit 14 years old, 15 years old, may mga anak na, di ba? Pero wag natin pong gagayahin sila. Basta ang mahalaga, kung ano ang kahantungan po ng EDSI, ay doon tayo. Wag tayong makipag-away, unawain natin, dahil po yan po ay love team lang. Yan lang po mga kapatid ang aking opinion. Alalahanin natin si Papa Eds ay may wastong gulang na at kung yan man po ay dahil lalaki, maghahanap po yan ng pangangailangan bilang isang lalaki, no? At kung sino po yung makakapagbigay siya, siguro doon siya, di ba? Hindi naman pwede niya si Biancy dahil minor de edad yan. Nakakatakot, di ba? Kaya po mga kapatid, tayo ay kaunting pangunawa at talaga pong lawakan natin kung talagang mahal natin sila. At yan po, abangan na lang natin kung ano po ang kahihinatnan po ng Biancy, ang love team ng Biancy. Di ba? Yun lang po ang masasabi ko dito at respeto na lang po sa kanilang dalawa. Kung ano po ang kanilang pinag-uusapan, sa kanila na yun po. Ang privacy ay privacy ng buhay nila. Huwag natin pangingimasukan po. At huwag tayo ang masusunod po, mga kapatid. Sundin natin kung ano po ang tibok ng damdamin ng dalawa. Yun po ang tama. Ayan, suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, sila Ate Edna Vlog at si Kalingap Rob dahil siya po yung talaga po dito sa mga Kalingap Inggil ang tumutulong. Kaya suportahan po natin si Kalingap Dan at si Edo po. Please po support natin silang lahat dahil sila po ay nagka-charity at tumutulong po sa ating mga kababayan. Marami pong salamat at shoutout po sa aking mga viewers na nagmamahal po kay Malo de los Santos. Thank you so much. God bless you po sa inyong lahat. We love you so much. Bye-bye!